Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Ayan, so maraming salamat, Haring Napamidis Rapio. So mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So bago po ako magpatuloy, ako muna ay magbibigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Undok Riambunansa. At gayon din sa 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles,
na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom. At gayon din sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At sa lahat ng mga 70 prophets. At gayon din sa mga municipal leaders, barangay down to purok leaders. At ako'y nagbibigay pugay sa aming mahal na Pangulo o mahal na Prince Rocky Y. Riam Bonanza, na siya ang president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya ang president ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At binabati ko rin po ang aming kapatid dyan sa London, ang aming Reyna Shirley Baltasar. Ay, Del Rosario. Ayan. At gayon din sa aming prinsesa, si Prinsesa Claribel Baltasar, dyan po sa Kuwait. So, mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan. So, ako rin po ay bumabati sa aming mahal na dakilang guro ng happy 18th crowning anniversary sa gabing ito at sa lahat-lahat po dito sa loob ng kaharian ng Diyos. So, ngayon po ay magbibigay din po ako ng unting binigay sa amin ng aming mahal na dakilang guro patungkol sa kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ako po ay matagal din po na mananampalataya noon pa hanggang ngayon, no? At ako po ay nakapasok din sa mga iba't ibang mga sekta o relihiyon. Ako po ay dati rin pong gitarista sa Katolik. Pero nung nasumpungan ko po ang The Kingdom of God, ay dito ko po nalaman ang mga nakatagong lihim na dito ko po nalaman na walang nakapagbukas at walang nakapagsara sa mga nakatagong lihim ayon sa banal na aklat. Kundi ang aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Undo, Riam Bonanza. Halos 20 years po, mahigit akong nandyan sa Katolik nung araw. Born again kung saan-saan. Wala rin po akong natutunan hanggang sa pag-awit at pagigitara. Pero dito po ay nasumpungan ko po yung tunay na aral, ang mga nakatagong lihim sa banal na aklat. So, para malaman po natin kung nasaan po ba talaga ang kaharian ng Diyos. Sapagkat maraming nagsasaliksik din sa mga linalaman ng banal na kasulatan. Na ang karamihan na sinasabi ang kaharian daw ng Diyos ay nandyan sa itaas. Yung iba raw nandito sa puso. Kasi kaya yung kaharian ng Diyos sa puso. At yung iba daw dyan sa ilalim ng lupa. So, hindi po ito naiintindihan. Sapagkat sinabi ng Panginoon ayon sa nakasulat sa Matthew 6:33. Pakibasa. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Okay, so napakalinaw po na narinig po natin na datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So malinaw po na sinabi na kaharian po ang pinapahanap, no?
hindi po relihiyon o kung ano pa man dyan, no? Kaharian at ang kanyang katwiran. Ang ibig sabihin, ang kanyang mga batas, no? Ano ba yung mga batas? No? Maraming mga batas dito na dapat sundin. Pero marami pong talagang hindi nakakaunawa pagdating dito sa tungkol sa kaharian ng Diyos. At sabi doon, ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Buti sana kung sinabi dyan sa banal na kasulatan na hanapin nyo ang mga sekta o relihiyon. Wala namang nakasulat. Ang sinabi dyan, kaharian po ang pinapahanap. Malinaw naman po na narinig naman po natin. So sana po maintindihan po natin ang linalaman ng banal na kasulatan. No? So at ang sabi pa dyan sa Matthew 21:43. No? Kaya ang sinabi dyan, kaya nga alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Napakalinaw po. Bansa ang sinabi. Bansang nagkakabunga. Mayroon bang bansa dyan sa taas? No? Mayroon bang bansa rito sa puso? Kasya bang bansa rito, mga kapatid? No? Diyan ba sa ilalim ng lupa, may bansa ba dyan? Mayroon bang nakapunta dyan at bumalik dito at sinabi mayroon palang bansa sa ilalim ng lupa? So, kailangan po nating malaman. So, kailangan po nating mag-aral para malaman po natin ang katotohanan, mga kapatid. So, ngayon po, patutunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa nakasulat na mababasa sa Matthew chapter 22, verse 23 hanggang 30. Basa? So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na maguli. At siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya. At magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. 25, nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki. At nangagasawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya ay nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. 26, gayon din naman ang nangyari sa pangalawa, hanggang sa pangatlo, hanggang sa ikapito. 27, at sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. 28, sa pagkabuhay ng maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat sila'y naging asawa nilang lahat. 29, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, sapagkat sa pagkabuhay na maguli, ay hindi na mga gaasawa, ni papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ayan, so narinig po natin yung nakasulat sa banal na kasulatan na ang tinutukoy ay ang babae, no? Na ang babae ay nag-asawa ng 7 lalaki na magkakapatid ayon sa nabasa sa banal na kasulatan. No? So ito po ay parables na ginamit ng Diyos para mahanapan po natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? So ito po ay parables o talinhaga, no? Para maintindihan po natin.
So, para malaman po natin kung sino ang babaeng ito, ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation chapter 17 verse 18. Pakibasa. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ayan. So, ang babaeng nakita ay siya palang dakilang bayan na naghahari sa lupa. Ayan. So, ang babaeng ito ay siyang dakilang bayan. So, kung, for example, itong babae na ito, kung ikumpara natin sa literal na babae, at nag-asawa po ito ng 7 lalaki na magkakapatid. Ano po kaya sa palagay nyo, mga kapatid? Na ang isang babae ay nag-asawa ng 7 lalaki na magkakapatid pa. No? So, hindi po maganda, masagwa pong tignan. No? Pero hindi po ganun ang hanay, sapagkat ito ay ginamit ng Diyos na parables o talinhaga para malaman po natin na ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa o bansang nagkasabunga. So, para malaman po natin kung sino ang mga asawa ng babaeng ito na 7 magkakapatid ayon sa nakasulat na mababasa sa Proverbs chapter 8 verse 15. Ibasa? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Ayan. So ito pala ay mga presidente o pangulo ang asawa ng babaeng ito. So ang tanong, sino ang unang lalaki na asawa ng babaeng ito na tinutukoy sa banal na kasulatan? So ang una pala ay walang iba kundi si Manuel Quezon. No? Manuel Quezon. At ang pangalawa ay si Manuel Rojas. No? At ang pangatlo ay si Elpidio Quirino. No? At ang pang-apat ay si Ramon Magsaysay. No? Pang-5 ay si Carlos P. Garcia. Pang-7 ay si Diosdado Macapagal. At ang pang-7, walang iba, ay si Ferdinand Marcos. Ito palang asawa ng babaeng ito na 7 magkakapatid na lalaki ay mga pangulo pala o ito yung pangulo ng bansang Pilipinas. No? So ito ay mga pangulo ng bansang Pilipinas. At nakasulat din doon na nabasa kanina na ang babae ay sa kahuli-hulihan ay siya ay namatay. So ang tanong, bakit namatay? Dahil namatay ang demokrasya. Yan. Ayan, mga kapatid. So, ang tanong, saan ito naganap? No? So, walang iba dito sa bansang Pilipinas. Ayan. So, ang
Ang babae na ito ay siyang dakilang bayan na siya palang bansang Pilipinas. No? So, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi ako mayang sabihin sa inyo at isigaw sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, ako po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa lahat pong mga nanonood at sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God. At nagpapasalamat din ako sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Pilimon Ondo Riam Bonanza. At ganoon din kay mahal na prinsipe, ang chairman ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon sa kanyang kapatid, kay Haring Adolfo B. Riam Bonanza. At sa lahat-lahat ng bumubuo rito sa loob ng kaharian ng Diyos. So ako po ang inyong kapatid, si Haring Romel Tadya, na naka-assign po sa Barangay Villa Cardenas, sa bayan po ng Saguday. So, maraming salamat po at hanggang dito lang po ang ating tinalakay sa gabi ito. At upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo